Sa lahat nga ng kasalukuyang debate at diskusyon tungkol sa Boruto 2 Blue Vortex, isa nga ang hindi maikakaila ng lahat ng fans at haters. Ito nga ang katotohanan ng si Boruto na nga ang tinaguri ang pinakamalakas na ninja sa buong history. Ngunit marami pa rin ang nagtataka at napapatanong na paano nga ba naging mas malakas itong si Boruto sa ibang mga halimaw na karakter sa Naruto universe tulad nila Kaguya, Ishiki, Madara, Baryon Mode Naruto, Code, Sasuke at iba pa. So basically dito nga sa videong ito i-explain ko nga yung buong power scaling sa Naruto at Boruto universe para malaman nga natin kung gaano kalakas itong si Boruto kumpara sa ibang malalakas ding karakter na nabanggit ko kanina. Pakipindot nga muna ang like and subscribe para updated ka sa mga bagong news tungkol sa Naruto at Boruto. Atin na ngang simulan. Simulan nga natin kay Naruto at Sasuke. So let's say yung Sasuke nga at Naruto sa 4th Great Ninja War na may mas abundant o mas malaking 6-patch chakra ang lalaban dito sa 16-year-old Boruto. Paano nga ba naging mas malakas itong si Boruto kaysa kay Sasuke at Naruto? Unahin nga nating sabihin na lalabanan nga nitong si Sasuke at Naruto itong 12-year-old na Boruto. Nagamit nga ang Karma version 2. Dito pa nga lang matinding hirap na ang mararanasan dito ni Sasuke at Naruto. Dahil unang-una nga yung katawan nga ni Boruto 100% Otosuki. Kaya nga yung durability at physical strength ng katawan na to katumbas nga ng mga katulad ni Ishiki at Kaguya. Meaning maikukumpara nga natin itong physical na lakas ni Boruto sa lakas ni Momoshiki Otosuki noong dinurog nga ni Momoshiki ang 5 Kages. Magagawa nga lang matalo at masabayan ni Sasuke at Naruto si Boruto dito kapag ginamit ni Naruto ang Kyuubi Chakra mode at 6-patch Sage mode habang yung kay Sasuke naman ay Mangekyo Sharingan, Rinnegan abilities at Susanoo. Siguro doon matatalo nila itong Karma version 2 na Boruto. Pero kung yung 16-year-old o yung Boruto time skip version nga yung lalabanan ni Sasuke at Naruto matatalo at dudurugin lang sila nitong si Boruto. Mamaya ko i-explain kung bakit. Pag-usapan naman natin ang Madara Uchiha versus Boruto. So full powered Madara na may Hashirama Cell, 10 Tails Jinchuriki laban dito kay Boruto sa time skip. Bakit naman naging mas malakas pa si Boruto kaysa kay Madara? Unang-una kung atin ngang matatandaan kahit ang 6-patch Judara nga noong 4th Great Ninja War nahirapan na makipagsabayan kay Naruto at Sasuke na may 6-patch chakra. Nasusurpresa pa nga si Madara sa mga ginagawa ni Naruto at Sasuke doon. Kaya even though sobrang lakas nga ni Madara at matinding takot at terror ang dinulot niya noong 4th Great Ninja War at maximum nga ang lakas lang nitong si Madara below Kaguya Otosuki. Meaning kung ikukumpara nga natin si Madara sa mga Boruto villains tulad ni Jigen o Ishiki inferior nga itong si Madara. Nagawa ngang durugin ni Jigen si Naruto at Sasuke ng sabay nang halos walang kahirap-hirap at hindi pa nga nagagamit yung full power niya. Habang si Madara naman noon hirap na hirap nga kay Sasuke at Naruto. So kung ilalaban nga natin siya dito kay Boruto na dito nga sa time skip hamak na mas malakas nga dito kay Code. Itong si Code nga na mas malakas pa kay Jigen at sa pinagsamang Naruto at Sasuke siguradong matatalo nga dito si Madara kahit meron pa siyang mga buff tulad ng Hashirama Cells, Rinnegan at 10 Tails Chakra. Kahit anong atake pa nga ang gamitin ni Madara tulad ng Limbo, Genjutsu at naglalakihang mga atake wala ngang magagawa yan kay Boruto dahil may abilidad nga si Boruto na i-absorb ang kahit anong chakra at bilang isang Otosuki nga immune at hindi siya tatabla ng kahit anong Genjutsu. Kaya rin niyang makita ang Limbo dahil meron siyang Jogan na kayang makakita ng irregularities at parallel dimensions. At tulad nga ng sinabi ko kanina, yung katawan nga ni Boruto isang full-fledged Otosuki. Meaning kahit sa taijutsu nga kayang durugin ni Boruto si Madara lalo na kung naka-activate pa yung kanyang Karma Seal. Paano naman kung maglalaban si Kaguya Otosuki at Boruto? Well dito nga medyo mahihirapan din si Boruto dahil sobrang dami nga ring techniques at shinjutsu yung kayang gamitin itong si Kaguya noon na nagpahirap nga sa Team 7 na sina Kakashi, Sakura, Sasuke at Naruto. Pero dito nga mananalo pa rin si Boruto dahil sigurado nga na sa time skip inaral nga ng mabuti nitong si Boruto kung paano pamatay ng mga Otosuki. At sigurado nga ring sobrang daming ang bagong techniques ang nalaman nitong si Boruto na specifically ginawa niya o inaral para sa purpose na pigilan at ubusin ng buong Otosuki clan. Lalong-lalo na ngayong i-foreshadow na nga sa atin na itong si Boruto nga nag-training kasama si Kashin Koji. At alam naman natin na si Kashin Koji nga ginawa specifically para patayin ng mga Otosuki clan members tulad ng ginawa niya noon kay Jigen. Kaya naman siguradong tinuruan din dito ni Kashin Koji si Boruto ng mga ways niya o mga gawi para matalo ang mga Otosuki clan members. At siguradong sa kasalukuyang lakas nga ni Boruto kaya nga niyang talunin si Kaguya. Lalo na't itong si Boruto din naman isa ng ganap na Otosuki at kayang makipagsabayan sa mga ito. Ganito rin yung mangyayari guys kung lalabanan nitong si Boruto si Ishiki Otosuki. Dito nga sa Boruto time skip muli nating nakita si Kawaki na kung ating ngang tutuusin halos kasing lakas o kasing lakas na talaga ni Ishiki dahil sa pagkakaroon din niya ng katawan ng isang Otosuki at mga abilidad ng mga Otosuki tulad ng 8-wheel Darmagan na dojutsu nga na nagmula mismo kay Ishiki at yung Karma Seal na nagbibigay nga sa kanya ng sobrang tinding lakas at thousands of years of battle experience. Kaya siguradong itong si Kawaki dito sa time skip mas malakas na siguro o kasing lakas na ni Ishiki. Pero kung mapapansin nga natin dito parang hindi nga nasisindak o walang katakot-takot itong si Boruto dito kay Kawaki na ngayon nga probably kasing lakas na
na nga o posibleng mas malakas pa mismo kay Ishiki. Paano naman kung maglalaban si Boruto at Daemon? Well, ito nga ay isa pang misteryo hanggang ngayon dahil hindi pa nga natin alam totally kung gaano talaga kalakas si Boruto dahil isang jutsu pa lamang yung ipinapakita niya sa atin, ang Rasengan Uzuhiko. Hindi pa nga niya ipinapakita yung iba niyang techniques at kahit yung Karma Seal niya hindi pa niya ina-activate dito sa time skip. Ganon din si Daemon, hindi pa nga ipinapakita sa atin yung iba pang abilities ni Daemon bukod sa Reflection Shinjutsu na kayang i-reflect ang kahit anong atake o killing intent pabalik sa magtatangka nito at yung kakayahan niya na makaramdam ng mga kakaibang klaseng abilities tulad ng hidden power ni Himawari at itong Rasengan Uzuhiko ni Boruto. Dahil pinigilan nga ni Eida si Daemon na sabihin pa kay Code sa chapter 16 ng Boruto yung lahat ng abilities niya. Kaya hindi nga na-reveal sa atin ang mga ito. At knowing na silang magkapatid nga may abilities na mula mismo kay Shibai Otosuki na isang Otosuki God, siguradong hindi nga lang itong reflection ability yung makikita natin na abilidad nitong si Daemon. At malalaman nga natin siguro yan dito sa mga susunod na chapters ng Two Blue Vortex. So ibig sabihin ganito nga yung power scaling guys sa Boruto. Mas malakas nga si Sasuke at Naruto sa Edo period, Madara at Hashirama. Yung panahong wala pa nga Hashirama cells at hindi pa Ten Tails Jinchuriki itong si Madara. At yung Naruto at Sasuke nga sa 4th Great Ninja War at sa Boruto early arcs mas malakas nga rin sa Edo period, Madara at Hashirama. At mas malakas naman si Hagoromo at Hamura kaysa kay Naruto at Sasuke. At mas malakas naman itong si Kaguya Otosuki kay Hagoromo at Hamura. Nagawa lang nilang matalo si Kaguya dahil pinagtulungan nila. Pero kung one-on-one ang labanan wala silang tsansa. Ganon din kay Momoshiki, hindi kayang talunin ni Sasuke at Naruto si Momoshiki kung one-on-one ang labanan. At originally nga mas malakas itong si Momoshiki kaysa kay Kaguya. Kaso nga lang lumakas nga ng sobra itong si Kaguya dahil inabsorb nga niya ang Ten Tails at Chakra Fruit ng Divine Tree. Kaya nga sa kapangyarihan mukhang patas nga sila nitong Kinshiki Enhanced Momoshiki. Then halos kasing lakas naman ni Momoshiki itong version 2 Karma Activated Boruto. At mas malakas nga kay Boruto ang batang Kawaki na may bagong Karma Seal at Dojutsu ni Ishiki. At magkasing lakas naman itong si Kawaki at itong si Jigen. Then mas malakas naman sa kanila itong si Code na walang limiter. At mas malakas naman kay Code itong si Daemon. Mas malakas naman kay Daemon itong Baryon Mode Naruto at mas malakas naman sa Baryon Mode Naruto itong si Ishiki Otosuki. Sadyang hindi lang talaga niya magamit ang full power niya at maiksi yung lifespan niya kaya siya natalo at namatay. Pero kung mas mahaba pa ang buhay niya at hindi siya pinagtulungan at one-on-one lang talaga ang laban, siguradong durog si Naruto kahit mag Baryon Mode pa siya. Then mas malakas naman dito kay Ishiki ang time skip Boruto at posible nga rin na itong time skip Kawaki. Pero mukhang mas malakas nga itong si Boruto kaysa kay Kawaki. Kaya basically yan nga yung rough na power scaling dito sa Boruto. Syempre hindi naman ako 100% siguradong magiging tama sa lahat. Pero siguradong kung maiintindihan nyo naman ng mabuti yung kwento ng Boruto at maayos nyong binabasa yung manga, siguradong mag-a-agree naman kayo. So gagawin ko rin yan ng video soon, top 10 strongest sa Boruto. Pero sa ngayon, si Boruto nga ang pinakamalakas na karakter besides kay Shibai Otosuki sa Boruto at sa buong Naruto universe as of now. Angas, diba? Comment down your thoughts at babasahin ko yan sa ibaba and kita-kitsa lang tayo sa susunod na video. Andre Senpai out.